Nagpaalala po ang Malacanang sa mga testigo sa flood control scandal na huwag magpabudol. Nagugat po yan sa post ni Ramon Tulfo kung saan sinabi nitong may game plan daw ang BGC Boys o ang mga dating DPWH District Engineer na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez maging si JP Mendoza. Ayon daw sa source ni Tulfo, ang pag-asa daw nila ay kung ma-acquit sa impeachment si VP Sara Duterte at magiging Pangulo sa taong 2028. Kapag natuloy daw ito, dito na raw mabibigyan ng pardon ng BGC Boys. Kung totoo man daw ang sinasabi ng source ni Tulfo, may babalang palasyo sa mga testigo na akusado rin. Itong mga witnesses na maaari talagang mayroong alam sa katotohanan, huwag silang magpabudol. Dahil mayroong mga nakaraan na umaako, di umano, sa maaari maging kasalanan ng mga kapulisan, pero yung mga kapulisan, ang miyembro ng kapulisan, ang siya nakukulong. Yan nga po ang tinig ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Samantala sa iba pang balita, hindi kumpiyansa ang ilang grupo na may patutupad ng maayos ang medical assistance for indigent and financially incapacitated patients o MAIFIP. Sa kabila po yan ang plano ng Department of Health o DOH. Nagmaglabas ng panibagong guidelines sa Pebrero para maiwasan ang patronage politics o pangingialam ng mga politiko sa programa. Sa panayam po sa programang ito, sinabi ni Health Professional Alliance Against COVID-19 spokesperson Dr. Antonio Danz na imposible itong mangyari. Mahirap daw ayusin ang isang sistema na mali na talaga mula pa noong umpisa. By nature, yung MyFit, discretionary siya. Hindi siya based on rules, no, like PhilHealth na may rules kung anong sakit, may rule kung magkano, may rule kung yung magkanong iaambag ng mga tao at magkanong tatanggapin nila. Yung MyFit is discretionary. So yan, decision ng ating mga hospital personnel or sometimes politicians. Mahihirapan silang tanggalin ng political patronage dyan. Fundamentally flawed ang MyFit. Yan nga po ang tinig ni Health Professional Alliance Against COVID-19 spokesperson Dr. Antonio Danz. Sa iba pang balita, minado po ang Independent Commission for Infrastructure o ICI na hindi rin nila alam ang magiging kapalaran ng kanilang ahensya. Ayon po kay ICI Special Advisor Rodolfo Azurin Jr., wala pa silang natatanggap na abiso mula sa palasyo. Sa ngayon, isang commissioner na lamang ang natitira sa ICI matapos pong magbitiw sa pwesto sina dating DPWH Secretary Babes Singson at Rosana Fajardo. Kaya plano raw nilang sumulat sa tanggapan ng Pangulong Marcos Jr. para malaman ang susunod na hakbang at maabisuhan ang mga tauhan ng komisyon. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!